everyone, welcome back to my channel. Today's video is very personal. It's something we don't always talk about, pero lahat tayo naramdaman ito. This is the hardest part of being a domestic helper. Not to complain, not to rant, but to share the truth behind our smiles. The truth behind every remittance, behind every tea of selfie, behind every I'm okay sa mga kausap natin sa Pilipinas. So if you are a domestic helper or someone who wants to understand our life abroad, this video is for you. Alam mo yung feeling na hinahanap mo ang ingay ng bahay nyo, yung kulitan ng mga kapatid mo, yung lambing ng anak mo, yung amoy ng lutong bahay, pero wala ka roon. Pag OFW ka, maraming moments na absent ka. May masaya silang celebration, pero ikaw nasa ibang bahay, naglilinis. May problema sila, pero ikaw malayo at wala kang magawa. Nakakatawa no, tayo ang nagpapadala ng pera sa pamilya, pero hindi tayo present sa pamilya. Masakit siya, totoo. May araw na okay ka, tapos bigla may maririnig kang kanta, amoy ng ulam o may makita kang magnanay sa MRT, and boom, tama ka, homesick ulit. Para kang may biglang bumigat sa dibdib, pero you have to keep working, you have to keep moving kasi may trabaho ka, kasi wala sa kontrata ang wait lang, homesick ako. Isa sa pinakamahirap, you work kahit pagod ka, you work kahit umiiyak ka sa loob, you work kahit may problema sa Pinas. Hindi ka pwedeng mag-late, hindi ka pwedeng magpahinga ng matagal, hindi ka pwedeng sabihin na, ate, hindi ko kaya today. You have to be strong even when you're not. Minsan, kahit ginagawa mo na ang best mo, mali pa rin sa iba. May mga araw na may masabi sila. May mga araw na hindi nila alam yung buong kwento. Pero ikaw ang napapagalitan. At dahil nasa bahay nila tayo, we stay quiet, we keep our emotions hidden, we pretend we're okay. Pero deep inside, we're hurting. Sa mga pamilya natin, madalas ang tanong, kailan ka magpapadala? Pero walang nagtatanong, kumusta ka na dyan? Pressure na mag-provide, pressure na mag-save, pressure na huwag magkamali, pressure na mas maging strong. Tayo tahimik lang pero ang bigat. Pag DH ka, parang umiikot ang mundo mo sa schedules ng ibang tao. Gising ka ng maaga, tulog ka ng pagod. Minsan parang isang buong araw, wala kang oras para magpahinga, umupo, or even breath. Kapag may free time ka, sabi mo sa sarili mo, mamaya na ako mag-relax, marami pa akong gagawin. Pero pag uwi mo sa kwarto, knock-out ka na. Araw-araw, inaalagaan natin ang ibang tao. Kids, elderly, pets, pinapakain natin sila, iniingatan.
pinapaganda ang paligid nila. Pero tayo, minsan nakakalimutan natin kumain. Minsan wala na tayong skincare, minsan di na tayo makapag-makeup kasi inuuna natin ang trabaho. Kasi yun ang responsibility. Pero minsan nakakalimutan natin ang sarili natin. Alam mo yung tahimik na gabi, yung tapos na lahat ng tao, tulog na sila, tapos ikaw mag-isa pa rin, gising. Doon pumapasok lahat ng thoughts. Doon ka iniisip ng iniisip kung tama ba desisyon mo mag-abroad. Kung masaya ba sila sa mga sakripisyo mo. Kung nagpapasalamat ba sila. At yung mga sagot, wala. Ikaw lang. You fight your battles alone. Ang trabaho natin, sobrang dali tayong mapalitan. Isang maling kilos, isang maling salita, and we felt scared. Kaya tayo maingat, kaya tayo tahimik, kaya minsan kahit hindi natin kasalanan, tayo pa rin ang sorry. Bago ka naging helper, may sarili kang mundo. May mga pangarap ka, hobbies, lakad, plano. Pero nang nag-abroad ka, lahat yun parang nag-pause. Yung iba nga completely nawala. Kasi tuwing day off mo, imbis na mag-relax, kailangan mo mag-budget, mag-grocery, mag-video call. Parang wala ka ng sariling buhay. You're surviving pero hindi ka nag-live. Hindi lang physical ang pagod ng DH. Mas grabe yung mental load. Iniisip mo yung trabaho, iniisip mo yung pamilya mo, iniisip mo yung future mo, iniisip mo kung may mali ka bang nagawa. Iniisip mo kung enough ba ang efforts mo. At yung bigat niyan hindi nakikita sa picture. Pero alam mo yung maganda, despite all the pain, the struggles, the sacrifices, nakatayo ka pa rin. Nagpapadala ka pa rin, nagmamahal ka pa rin, at lumalaban ka araw-araw. You don't give yourself enough credit, pero ang lakas-lakas mo. So, if you are a domestic helper listening to this right now, gusto kong sabihin sa'yo, I am proud of you. Hindi madali ang ginagawa mo. Hindi madali ang sakripisyo mo. Pero ginagawa mo pa rin. Para sa pamilya mo, para sa future mo, para sa sarili mo. And no matter what people say, your feelings are valid. Your struggles are real. And you are seen.
aiuterà a superare le mie già